Opo tayo lahat. Magandang umaga po. Senate President Franklin Drilon, Senator Cynthia Villar, Secretary Cesar Purisima, Secretary Butchabad. Ano yung para? Napansin lang ho natin yung taga-collecta ng revenue dito sa dividends, dito sa Cesar Villanueva, yung taga-gastos naman si Butchabad, nandito na rin. No? Tago siguro dyan efficiency. Secretary Balisacan, Secretary Ikot Petilla, Secretary Sani Coloma, Congressman Jesus Sacdalan, National Treasurer Roberto Tan, officials and employees of the Governance Commission for GOCCs, fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag po kayong maglala, siguro mga 3 minuto lang ho ang talumpati natin itong araw na to. I-highlight lang natin yung dapat i-highlight talaga. Okay. Wala akong teleprompter, meron akong 4 na kodigo po dito. Sana matuto yung aking mga speechwriter na maghanda na mas maaga. Gayahin yung efficiency ng ating mga GOCC. Okay. Naalala ko nyo nung unang sona natin, no? About a month into office, pinag-usapan natin yung mga bonus. Okay. Merong isang GOCC na may mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, financial assistance. So, maduguhon ito, parang karami. Okay. Yung allowances po nila, mga 160.1 million pesos. Pero 211 na natanggap po nila. Kumbaga yung bonus was a lot more, no? Substantially a lot more than what they were receiving in terms of the regular pay and benefits. At ang problema, lugi sila. No? So, sabi nga nung isang analogy pwede natin sabihin dito, nag-umpisa tayo, dinatan natin sitwasyon sa GOCCs, no? Ginagatasan na, gusto pang karnehan. At siyempre, yung kawawahong baka o kalabaw, medyo hindi ho tatagal sa ganong sitwasyon. Okay. So, minabuti po natin na talaga ayusin ang sistema. Unang-una, tukuyin mo ng problema. Sa pangunguna ni Cesar Purisima, siniyasat, ano ba mga mali, ano ba pwedeng gawin, na tumungo naman na binigyan tayo ng batas sa tulong po ni Senate President Drilon at saka ni Jun Abaya na congressman noong panahon na yon, nabigay sa atin itong batas na talagang magpo-professionalize sa ating mga GOCCs. Okay. So, hindi ko na ulitin yung litanya ng mga problema dinatan natin. Baka maganda pag-usapan lang natin yung resulta. Sa dividends po, mula 2001 up to 2009, tinatayang meron nakatanggap ang national government ng 84.18 billion pesos. Panahon po natin, mula 2010 hanggang 2015, lumaki po yung numero, naging 131.28 billion pesos. Ibig sabihin po nun, sama na natin yung 2016, malamang may kapanatagan ang loob namin ni Cesar Purisima na ipangako sa inyong dodoblehin yung dividendo mula sa dinatan natin sa mas konting oras. Tandaan po na natin, pinalitan natin 9.5 years po na muno, tayo po ay nasa 5th year pa lang. So, ngayon ay konti na kung 20 plus billion per year ang nire-remit nyo, may 131 ho tayong puhunan, yung doble ho ng 84, di mga 160 more or less. Mukhang sigurado na tayo. Pero pag nag-relax kayo, mukhang mapapako yung pangako ko. Kaya pakiusap ko, huwag kayo mag-relax. No? Baka pwedeng dagdagan pa natin ng kahit. Bigyan natin ng other success stories. No? GSIS, no? Income in 2010 was at 64 billion pesos. In 2014, it's now 131 billion pesos. Can we give a big hand to Bernie Vergara and the whole team? Assets, 506 billion in 2010 is now 910 billion. Claims and benefits from 46 billion, it has reached 84 billion. Tapos we can go on and on. No? Pero talaga naman pong sa nakita natin datos kanina, you go from success to success. So, huwag kang maglala. Yung last part ito speech, yung good news naman para sa inyo. Okay? Part of the reform process also, no? Yung mga nawala na sa landas na mga GOCC, yung mga 3, 4 o 5 empleyado lang na hindi na alam actually kung anong ginagawa dahil natapos ay kanilang relevance. Di ba? Tinayo yung GOCC to provide a service to the country that is not provided by the commercial interest, to be the pioneer. Meron kasi tinayo, medyo marami-rami itong mga tinayo at gumawa ng dahilan para manatiling buhay. Iba kung ginawang dahilan, tumulong sa skandalong napala natin sa PDAF. Sinarado na rin itong mga kumpanyang to, hindi ko nababalikan ang mga pangalan nila. Buti na ilagay na natin sa limot itong mga talagang hindi nakatulong sa sambayanan. Okay. Having said all of this, no, pinangako natin sa umpisa,
pagbaba natin sa pwesto, which will happen in about a year and a month from now, no? Di hamak na mas maganda ang makikita natin o iiwan natin sa bayan ng Pilipinas kasi dinata natin. Kayo po na mga kabilang sa GOCC, dapat naman talagang palakpakan ng bawat isa sa inyo na talagang tumulong dito sa pagre-reforma ito, na talagang nagpakita kung ano ang pwede mangyari at dapat sanang nangyari mula noong umpisa pa. So, pakiusap ko po, no? Huwag tayong titigil, huwag tayong makontento sa nagawa na, mag-isip pa tayo ng paraan. Paano ba lalo pang mapaganda yung iiwan nating biyaya, pakinabang, serbisyo sa taong bayan na siya naman lumika at talagang tumatangkilik sa atin at sumusuporta sa atin. Okay. Having said all of this, no, I'm directing now Secretary Purisma and Mr. Villanueva and also Butchabad. No, I want a review of the bonuses that have been accruing all of the people involved in the GOCCs dahil in our interest to make you more efficient, baka naman kayo nakalimutan. Pinasaya niyo bansa, baka kayo naman ang pinalungkot ng todo-todo. So I expect the review to happen in about a month's time. And we will seek to maximize the benefits accruing everybody as empowered by the pertinent laws. Okay? Hindi na ako magpapakahaba pa. Yung ina-aksaya kong oras nyo habang pwede naman kayo nasa opisina nyo, talong hinahanda yung dividendo ng next year. No? Hindi ko na ubusin, pero napansin ko lang, may merienda ko yata, hinanda ka, kaliwat ka ng portion ng Rizal Hall. Mapapansin ho nyo, hindi lang turon. Sana hindi lang yan na napala natin bonus for your very splendid work for the past year. Again, many thanks on behalf of our people. Keep up the good work.